Raffle uli tayo ng 200 pesos sa Sunday para sa 5 tao, JIPs. Simple lang ang gagawin, mag-comment lang ng hashtag JD at hashtag JD Films or share nyo sa Facebook nyo yung upload natin. Pwede nyo ring lagyan ng kaunting komento kung anong nagustuhan ninyo sa ating storya. Ganun lang kasimple, JIP, kasali na kayo kagad sa raffle natin. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ilay. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cebu. Nagsimula ang kwento ng ating tampok na bida noong mga panahong nasa 7 taong gulang pa lamang siya. Isinilang mula sa isang etnikong pangkat ng Kabisayaan si Ilay. At ang tanging kinalakihan at kinilalang magulang ay si Lolo Doyong. Maaga kasing namatay ang nanay at tatay nito dahil sa sakuna. Ito din ang dahilan kung bakit siya nagsikap para maging malakas na mandirigma sa kanilang tribo. Sa edad na 17 taon, sinimulan ng kanyang lolo ang pagsasanay. Isinama nito si Ilay sa mga nagnanais mapabilang sa hanay ng mga mandirigma. Maniwala kayo o hindi, si Ilay ang pinakabata sa lahat ng mga kasamahan. Ang ilan sa mga ito ay nasa edad 20 taon na. Ngunit ni minsan ay wala pang narating na antas ang mga ito. Kaunting kaalaman, ang mga mandirigmang lumad ay may antas o herarkiyang sinusunod. Nahati sa 3 baitang ang kanilang kasanayan, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Narito ang pagkakasunod-sunod. Timaaw, pinakamababa. Kadalasang nauuna sa tuwing may laban. Limaong, ikalawa sa pinakamataas. Nakapaikot ang mga ito sa 2 pangkat. Ang mga tagbanwa, dito naman pinipili ang susunod na namumuno sa tribo o ang tinatawag nilang manikyad. Kapag napabilang ka sa ganitong antas, magkakaroon ka ng pagkakataong pamunuan ang isang tribo. Sa murang edad ay narating ni Ilay ang antas ng Timaaw. Nagpakita ito ng kakaibang kahusayan sa pakikipaglaban nang talunin niya sa isang patimpalak ang 5 mula sa kabilang pangkat. Mahusay ang pinakita mo, Ilay. Masasabi kong nananalaytay sa kaugatan mo ang dugo ng ating lahi. Ipagpatuloy mo ang ganyang gawa. Hindi magtatagal, magiging pinuno ka din ng ating tribo, kagaya ng yumao mong ama. Wika ni Tandang Doyong. Ang tatay ni Ilay na itago natin sa pangalang Laham. Ito ang pinuno ng kanilang tribo. Ngunit sa kasamaang palad ay namatay ito nang sinalakay sila ng mga tausog mula sa kapuluan ng Mindanao. Kulang pa po ang ginawa ko, Lolo. Hindi po ko karapat-dapat na batiin. Tugon ni Ilay. Isa sa mga ugali ni Ilay ang hindi makontento sa natatamong tagumpay. Lagi itong naghahangad ng higit pa sa narating niya. Alam mo, Apo, mahusay ang ginawa mong pakikipaglaban. Sa edad mong yan, wala pang nakakatalo sa isang limaong. Ito pa lang ang kauna-unahan. Muling wika ng matanda. Ngunit kagaya ng dati ay hindi pa rin nakontento ang binata. Sa susunod na patimpalak, isang tagbanwa ang hahamunin ko sa labanan. Tugon ni Ilay sabay lakad palayo. Nauunawaan ni Tandang Duyong kung bakit nagkaganon ang kanyang apo. Ito ay dahil nais niyang maipagigante ang pagkamatay ng kanyang ina mula sa pananakop ng mga Moro.
Sinundan ng matanda si Ilay at nakita niya itong nakaupo sa gilid ng sapa habang naguhugas ng katawan. Alam mo, Apo, hindi naman malayong dumating ang panahong may paghihigante mo ang tatay at nanay mo. Pero sa ngayon, bakit hindi mo muna lasapin ang pagiging binata? Bakit hindi ka gumaya sa kanila? Maglaro ka, maggala sa gubat, mamitas ng mga bungang kahoy. Umiling si Ilay at tumugon. Hindi po, Lolo. Oo, alam ko na masyado po akong bata. Pero kilala ko ang sarili ko at alam kong kakayanin kong ipatupad ang batas ng ating tribo. Buhay para sa buhay. Tugon ni Ilay. Simula nang mamatay ang mga magulang nito, nag-iba ang ugali niya. Yung dating masayahing paslit, biglang naging mabangis na leon. Galit si Ilay sa lahat ng mga dayong nakikita, kahit pa mga ngalakal ang mga ito. Isang araw, napadako ang binata sa dalampasigan. Saktong may napadaong na barko ng mga dayuhan. Naupo ang binata sa bato malapit sa mismong daungan. Pinapanood ang mga puting dayuhan habang nagbababa ng mga kargamento. Nakita din ni Ilay ang mga kagaya niyang nakikitulong sa pagbababa ng mga malalaking kahon. Nang hindi sinasadya ay naibagsak ng isang binata ang dala nito. Sumambulat ang napakaraming mamahaling tela at ang ilan ay nahulog pa sa tubig. Napatayo si Ilay nang biglang sipain ng dayuhan ang binata. Nung una ay tinignan niya lang ito at pinakiramdaman. Gustong makita ni Ilay kung lalaban ba ang binatang iyon. Ngunit nagkamali siya ng inakala dahil tila nagpaubaya lang ito sa ginagawang pananakit sa kanya. Dito na hindi nakatiis ang binata. Tumayo ito sa kinauupuan at walang sabi-sabing sinalakay ang puting dayuhan. Doble ang tangkad nito sa kanya. Higit na malaki ang katawan nito at may suot pang bakal na baluti. Gayunpaman hindi naging balakid kay Ilay ang mga iyon upang mapabagsak ang dayuhan. Matapos niyang pabagsakin ang kalaban ay itinayo nito ang binata. Nakaagad namang nagtaka sa ginawa nito. Anong ginawa mo? Mapapahamak ka, kaibigan! Wika nito. Nanatiling nakatayo si Ilay habang hinihintay na bumangon ang dayuhan. Pagtayo nito ay napatingin siya kay Ilay. Binunot ang kanyang sable. Sinugod ang binata na siyang pinakamalaking pagkakamali. Sinalo ni Ilay ang kamay nitong may hawak na sable at pinilipit. Napaluhod ang dayuhan. Umatungal ng dahil sa sakit. Nabitawan din ito ang sandata at kaagad naman itong dinampot ng binata at itinapon sa dagat. Mga walang iya kayo. Sino kayo para saktan ng mga kalahi ko? Dayo lang kayo sa bayan namin ah. Wika ng binata. Pinagmamasdan siya ng binatang iniligtas. Nakikita nitong napakahinahon ni Ilay sa kabila ng kaharap na panganib. Napalingon ng binata sa barko ng mga dayuhan. Nakita ang ilan pang kalalakihang papasagod sa kanya. Sinipa nito ang lalaking hawak-hawak at kaagad nawalan ng malay. Muli siyang tumayo ng maayos upang harapin ang mga papasagod na kalaban. Nang magpang-abot si Ilay at ang mga dayuhan, dito nakita ng mga kalaban ang kakaibang likse at lakas ng binata, na kahit gaano pa kahaba ang sandata ng mga ito, hindi nila magawang tamaan si Ilay. Sa pagkakataong iyon, napakaraming tao ang nanonood. Karamihan sa mga ito ay dayuhan at iisa lang ang gustong mangyari ng mga ito. Ang mamatay si Ilay at ang mga katutubong nakatira sa lugar. Sandaling natigilan ang binata.
Pinagmasdan ang lahat ng nakakalat na walang malay na katawan ng kalaban. Napagtanto nito na mag-isa siyang lumalaban at ni isa sa mga kapwa katutubo ay walang tumutulong. Ano? Talaga bang ganyan kayo? Hahayaan nyo na lang bang api-apihin tayo ng mga banyagang to sa sarili nating lupain? Atin ang bayang ito. Tayo ay may karapatan dito. Wika ni Ilay. Ngunit ni isa sa mga katutubong naroon, walang kumilos upang tulungan siya. Maya-maya pa ay dumagsa ang mga kawal ng kalaban. May dalang baril ang mga ito. Tinutukan ng mga dayuhan si Ilay at ng mga sandaling iyon ay tiyak na ang kamatayan para sa kanya. Ngunit hindi makikita sa binata ang takot. Sa halip ay nanatili itong nakatayo sa gitna at mahigpit na nakakuyom ang mga kamao. Sa bingit ng kamatayan, iniyuko ng binata ang ulo at sinambit ang pangalan ng sinasambang diwata. Kanlaon, hari ng lahat ng tagapaglikha ng lupa, tanggapin niyo nawa ang aking kalag sa inyong kaharian. At naway ibalik niyo po ako sa lupa bilang isang matibay at matayog na puno ng yakal. Nang sa ganon, maging pundasyon ako ng isang matibay na tahanan o hindi kaya maging kasko ng isang dakilang balangay na nagkakanlong ng mga taong iyong pinagpala. At saka, hindi pa man natatapos ng binata ang pagsambit ng panalangin. Biglang dumagungdong ang kalangitan. Inangat ni Ilay ang kanyang ulo at nanlaki ang mga mata nang makita ang napakaitim na ulap. Maging ang mga dayuhan ay nahintakutan at unti-unting umatras. Hanggang sa tuluyan na ngang bumagsak ang napakalakas na ulan. Kasunod nito ang walang tigil na pagtama ng kidlat. Naroon ito sa matataas na lagayan ng mga sasakyang pandagat ng dayuhan. Nasunog ang mga ito, dahilan para katakutan ng lahat si Ilay, maging ang mga sariling katribo. Sinabing tumawag ito ng Panginoon ng Kulog. Ngunit kitang-kita din nila ang pagtataka sa mga mata nito. Kaya bandang huli ay nawala ang kanilang takot at tinanong ang binata. Hindi naman makasagot si Ilay dahil maging siya ay namangha sa nangyari. Pag-atras ng mga sundalong dayuhan, ay siya ding paghupa ng unos at paghawi ng maitim na ulap. Napalingon si Ilay sa gawing kanluran. Tamang-tama din kasi ang paglubog ng araw ng sandaling iyon. At sa hindi kalayuan ay nakita ng binata ang imahe ng isang lalaking nakatayo sa dalampasigan. May hawak itong tungkod. Sa hindi malamang kadahilanan ay naglakad si Ilay papalapit sa lalaki. Ngunit hindi niya ito nagawang abutan dahil bigla na lang itong naglaho na parang bula. Napakamot na lang ng ulo ang binata at saka tumingala sa kalangitan at nagpasalamat. Maraming salamat, Kanlaon. Hindi niyo ako pinabayaan. Nang mga araw na yun, nakarating sa kanyang lolo ang nangyari. Kaya pagka-uwi ng binata ay kaagad siyang nasabon ng matanda. Ano ka ba namang bata ka? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na huwag kang makikialam sa mga gawain ng dayuhan sa pantalan? Mapapahama ka lang, Ilay. Hindi mo pa rin nauunawaan ang lahat. Ito ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang mo. Napayuko si Ilay ng mga sandaling iyon. Ni hindi ito sumagot o umimik man lang. Nagulat na lang siya nang biglang yakapin ng Lolo Duyong. Apo, ikaw na lang ang tanging natitirang alaala ng ama mo sa akin. Kaya pakiusap, ingatan mo ang sarili mo dahil ayokong mawala ka. Kahit man lang sa huling sandali ng buhay ko, hayaan mo sana kung makapiling ka ng walang pangamba. Wika ng matanda.
Marahang tumayo si Ilay at niyakap pabalik ang matanda. Pasensya na po kayo, Lolo. Hindi ko po mapigilan ang galit ko sa tuwing naiisip ang ginawa ng mga dayuhan sa mga magulang ko. Hindi lang po sa kanila, pati na din sa iba nating katribo. Kaya hindi niyo rin po ako masisisi kung ganun ang ginawa ko. Tugon ng binata. May tamang oras at panahon para sa lahat ng bagay, Ilay. Maging ang paghihigante. Kung hindi tumugon si Kanlaon para sa panalangin mo, malamang Napakala si Ilay sa pagkakayakap dahil naalala nito ang mga nangyari. Oo nga pala, Lo. Hindi po ako may gawa nun. Ang panalangin ko kay Kanlaon, tanggapin niya ako sa kanyang kaharian sa oras na mamatay ako sa laban. Nagulat nga din po ako nang biglang dumilim tapos sunod-sunod na tumama yung kidlat sa mga barko nila. Tapos bigla na lang umalis yung mga dayuhan. May nakita akong lalaki. Lalapitan ko po sana kaso bigla na lang nawala. Napangiti ang matanda at muling nagsalita. ay siguro, guni-guni mo lang. Halika na, kumain na tayo at baka lumamig pa yung inihaw kong isda. Huling wika ni Tandang Duyong. Nilihis niya ang isipan ng binata dahil natatakot itong baka mangyari din sa kanya ang nangyari sa ama nito. Kinabukasan ay maagang bumangon si Ilay upang magsanay. Ngunit dahil sa kaganapan, natakot ang mga kasamahan niyang magsanay kasama ang binata. Pinili na lamang nitong magsanay mag-isa. Tumakbo si Ilay paakyat ng isang burol upang doon isagawa ang pagsasanay sa paghawak ng sandata. Gamit ng binata ang espadang gawa sa kahoy. Nang mga sandaling iyon, ikinukumpas niya sa hangin ang sandata nang biglang may sumangga dito. Napapikit si Ilay ng mga sandaling iyon dahil nais niyang kabisaduhin ang pakikipaglaban nang hindi ginagamit ang paningin. Napadilat si Ilay sa pag-aakalang tumama sa isang puno ang hawak na sandata. Ngunit laking gulat niya nang makita ang isang lalaking nakatayo sa harapan nito. Sinangga niya ang atake ni Ilay gamit ang sisidlan ng kampilan. Sa tansya ng binata, nasa 40 taong gulang ang lalaking iyon. Matipuno ang pangangatawan at makikita din ang bakas ng mahabang panahon ng pakikipaglaban. Napaatras si Ilay nang hawiin ng lalaki ang kanyang espadang gawa sa kahoy. Hindi yan ang sandatang nababagay sa susunod na manikyad ng mga lumad. Matapos nitong magsalita, inihagis niya ang hawak na kampilan kay Ilay. Sinalo naman ito ng binata at nagtanong. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? At saka, bakit mo inabala yung pagsasanay ko? Napangiti ang lalaki at tumugon. Pasensya ka na. Hindi ako nagpakilala. Ako nga pala si Gadang. At saka, pagsasanay ba ang tawag mo sa ginagawa mo ngayon? Hindi may tuturing na pagsasanay ang paggamit ng espadang kahoy. Iiwan ko sa iyo ang kampilan ko. Gamitin mo ito sa pagsasanay at akin na ang laruang kahoy na ito. Wika ni Gadang, sabay talikod at lakad palayo. Biglang naalala ng binata ang nakita noong nakipaglaban siya sa mga dayuhan. Teka, sandali lang. Ikaw yung lalaki sa dalampasigan. Hindi ako maaaring magkamali. Naroon ka nung araw na labanan ko ang mga dayuhan, tama ba? Tanong ng binata. Huminto sa paglalakad ang lalaki at muling tumugon. Tama ka. Naroon nga ako nang ginawa mo ang pinakamalaking kahangalan sa buong buhay mo. Kaya sa susunod,
Mag-isip ka ng ilang ulit bago mo isagawa ang isang bagay. Tugon ni Gadang sabay lakad palayo. Hindi na nakapagsalita si Ilay. Pinag-isipan nitong maigi ang sinabi ng lalaki. Napagtanto sa sarili. Nakahangalan ang kalabanin ang buong hukbo ng dayuhan. Ibinaling ni Ilay ang pansin sa hawak na kampilan. Napakaganda nito at yari sa kamagong ang sisidlan. Maging ang hawakan nito ay gawa sa sungay ng kalabaw. Ngunit nang hugutin niya ito sa sisidlan, mas lalong namangha ang binata dahil ang talim nito ay gawa sa purong ginto. Nang tuluyan niya itong mailabas sa sisidlan, inangat ni Ilay ang sandata. Halos wala siyang maramdamang bigat. Marahan niya itong iwinasiwas hanggang sa pabilis ng pabilis. Pakiramdam niya ng mga sandaling iyon, bahagi na ng kanyang katawan ang napakalaking kampilan. Ninais itong subukan ang talim ng sandata, kaya humanap siya ng puno. Nang makakita ay buong lakas niyang itinaga ang kampilan. Laking gulat nito na tila lumusot lang sa katawan ng puno ang talim. Sa pag-aakalang hindi niya ito tinamaan, muling itinaas ni Ilay ang sandata upang ulitin ang pagtaga. Ngunit napatras nito nang marahang bumagsak ang puno sa kanyang harapan. Nilapitan ni Ilay ang putol na puno at nakitang malinis na malinis ang pagkakaputol nito na parang sinadyang pakinisin ang bahaging iyon. Dahil sa hindi makontento sa nakita, inulit pa ito ng pagsubok. Napahinto na lamang siya nang biglang may sumigaw sa kanyang likuran. Itigil mo yang damuhong bata ka! Anong ginagawa mo sa gubat na to? Tignan mo mga nangyari sa puno! Napalingon si Ilay at nakita ang nagsasalitang matanda. Ito ang lolo Ibong niya, kapatid ng kanyang lolo Duyong. Ang matandang ito ay pinuno ng karatig na tribo. Lolo Ibong, ikinagagalak ko po kayo makita. Teka, bakit po pala kayo napadalaw? Hindi kaagad nakapagsalita ang matanda dahil napako ang tingin nito sa sandatang hawak ng binata. Saan mo nakuha ang kampilang yan? Kung hindi ako nagkakamali, mula yan sa mga Moro. Kailan ka pa nagkaroon ng interes sa mga sandatang mula sa kalaban? Wika ni Tandang Ibong. Isinilid ni Ilay ang sandata sa sisidlan at tumugon. Hindi po isang Moro ang nag-abot nito sa akin, kung hindi isang tao mula sa angkan ng mga batukan. Gadang po ang kanyang pangalan. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang marinig ang pangalan. Nahalata naman ito ni Ilay kaya kaagad napatanong ang binata. Bakit pulo? May nasabi po ba akong mali? Umiling si Tandang Ibong at inaya si Ilay na umuwi sa kanilang baryo para doon pag-usapan ang lahat. Pagdating sa tahanan ni Tandang Duyong, nagulat ito dahil mag-isang naglakbay ang kapatid. Hindi pang karaniwan sa isang pinuno ng angkan ang maglakbay ng nag-iisa. Maliban na lang kung may mahalaga itong pakay at nangangailangan ng ibayong pag-iingat o isang lihim ng angkan ang kanilang pag-uusapan. Ibong, mukhang mahalagang paksa ang nais mong talakayin sa akin. Sabihin mo ang iyong sadya. Mag-isa kang naglakbay. Tanong ni Tandang Duyong. Isang pangitain ang ipinalong sa akin ng punong babaylang sabas. Nakita niyang bumaba ang tungkong langit sa kanyang panaginip. Ipinakita nito ang isang malaking kaguluhan. Isang digmaang gaganapan ng mga tao at elemento. Nagkaisang lumaban ang mga tao. Iisa lang ang kalaban. Angkan
paglaruan ng mga aswang mula sa kanluran. Napatayo si Tandang Duyong dahil sa narinig. Sa mga hindi nakakaalam, ang titulong Tungkong Langit ay iginawad sa mga diwatang may katumbas na kapangyarihan sa isang bathala. May kakayahang lumikha at sumira ng kahit anong bagay sa mundo. Sa makatuwid, itinuturing din silang mga Diyos nung unang panahon. Kabaliwan, hindi kailanman nagpakita ang isang tungkong langit sa tao. Kahit sabihin pa nating babaylan o may mataas na katungkulan. Tugon ni Tandang Duyong. Alam mo sa iyong sarili na kahit kailan ay hindi nagkamali si Babaylang Saba sa mga pangitain niya. Ang totoo, isa sa mga propesiyang nabanggit niya ay tungkol sa matandang hukloban na nagpanggap na batukan. Bit-bit nito ang isang gintong kampilan na sa palagay ko, kahalintulad ng hawak ng pasaway mong apo. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Ang masasabi ko sa kwento, pakinggang mabuti ang mga aral mula sa nakaraan at alamin kung paano natin to magagamit sa kasalukuyan. Yun lamang, JIP, huwag kalimutan mag-comment ng #JD at #JDFilms para sa mga cash prize raffle natin. Kita-kits sa susunod na episode. Paalam.